Cancer! This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of January. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Cancerians? Nakagawa na ba ng tamang desisyon? Nag-heal na ba ang broken heart? May bago bang balita o sasarado ko na yung baraha? Kamusta mga Cancerian? Sana naman mas maganda ang reading natin para sa mga Cancer people. Alright? Announce ko lang ulit na ongoing pa rin ang sale natin para sa mga crystals. Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, and ritualized by the Enlightened Guide. Alright? Let's see. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus for the month of January. Okay. Let's see anong meron, anong bago, anong good news, anong guidance para sa mga Cancerians. Hopefully, maganda ang pasok ng January. Let's see, Cancerians. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus reading. Seven of Swords is the energy of lies and deceit na unearthed. Okay, I feel na matagal sinubukang itago ang sikreto na to, ang katotohanan na ito, but nagkaroon ng revelation. Okay? May na-reveal na bad news or mga bagay na talagang hindi nakabuti para sa connection na to. There's an energy of someone wants a reconciliation or like to offer o magkaroon ng peace offering sa relationship na to, okay? But I feel someone is trying to hold back kasi natatakot siya na baka hindi naman matanggap yung apology or yung love offer niya, okay? Sa Cancerians. Sabi sa inyo, pag offering 1 million pesos, di pwedeng sorry, 1 million, cheque agad, ganun. Para madaling magpatawad, char. Alright, so, may mga bagay na gusto sanang i-build sa connection na to, but nagkaroon ng disappointment kasi nagkaroon ng blockages, at kung ano yung mga dapat i-build, naudlot. Okay? Do I feel, no, nagkaroon naman ng effort para sa inyong dalawa, but tinimbang ka, ngunit kulang, hindi enough, almost, is never enough. Nagdala ng conflict, pag-aaway, drama, okay? Dahil dun sa mga dishonesty at like half-hearted na mga commitment na to, okay? Cancerians, I feel you try to disconnect yourself from mga bagay na nakaka-disappoint sa'yo. Lumayo ka muna, okay? For some of you, in-isolate nyo muna yung sarili nyo, okay? Sa mga may nakakahawang bad energy. Okay, the King of Swords here is ang masculine energy na nagkaroon ng dishonesty sa feminine. Kaya right now, he feels so defeated dahil meron siyang awareness na nagsinungaling at hindi siya naging honest sa feminine. Kaya nagkaroon ng problema or mga issues sa connection na to. And I feel, may energy din yung masculine na very avoidant. Dapat very mindful. Ganon, wag very avoidant. Tsaka yung avoidant. Okay, trying to avoid conflict and personal accountability. So, hindi ready yung masculine to discuss things, especially if he feels trapped and cornered na kailangan niya magpaliwanag, hindi siya ganun ka-comfortable sa mga ganitong situation. Okay? Nagkaroon naman ng decision na magkaroon kayo ng plano sana na maging maayos to. Nagkaroon din ng moment sa inyong dalawa like on and off. You try to find the wisdom, kaya bang ayusin, paano ayusin, anong tamang gawin. Okay? Hindi nyo rin naman, kahit nagkaroon ng toxicity na paulit-ulit sa relationship na to, hindi nyo rin naman mapakawalan ang bawat isa. Wala naman ata bago dito, Cancerians. Sarakon na to. Okay? Someone is giving more, someone is more invested sa connection na to, kaya walang balance, okay? There's an energy also of like may mga dapat pinag-usapan in the past, pero hindi na pag-usapan. You try to like to sweep things under the rug na parang okay yan, baka naman ma-realize din yan, After 100 years, baka magkaroon niya ng realization, ganun, okay?
Nagkaroon ng confusion because walang maayos na pag-uusap sa connection na to. But I feel both of you, especially the masculine, gusto naman niya ng stability, no, at harmony sa connection na to. And I feel right now, because of may awareness yung masculine na, kumbaga is, siya ang salarin. Bakit nagkakaroon ng issues sa relationship na to? Gusto niyang ayusin, no? It's either mag-apologize siya or magkaroon siya ng peace offering dun sa person niya. Okay. For some of you, nagtatanong ng masculine, feminine energy. Masculine energy is the doer, feminine is the receiver, you know. Minsan kasi may mga same-sex connections na medyo, di ba, nalilito sila kung sino daw yung, mas alam nyo na kung sino masculine sa inyong dalawa if you're dealing with same-sex connections, okay? And for some of you, kahit sabihin natin heterosexual relationship, minsan yung babae yung masculine kasi yung babae yung mas dominant or action taker sa relationship. So, take it how it resonates sa energy nyo, okay? So, nagkaroon ng like stalking energy dahil nga nabanggit ko kanina may energy dito, Cancerians, na walang maayos na pag-uusap or parang nagpapakiramdaman or like eto yung mga katwiran na dapat alam na niya yan, matanda na siya, dapat alam na niya yan, ilang taon na siya, you know. Most of the time kasi clueless din yung person, okay? Pag etong bagay na to na nakaka-offend sa'yo, hindi mo sinabi, hindi mo na bring up, at hindi siya aware, kasi hodang aware siya o hindi, ang mahalaga is nasabi mo, hey, nasasaktan ako, na-offend ako, na-hurt ako, pag nagawa mo to or hindi mo to nagawa. Okay? Pag sinabi mo na yung bagay na nakakasakit sa'yo at inulit-ulit pa niya, foul na yon. But hanggang hindi mo na-express na na-hurt ka or you feel neglected about a certain, you know, situation na hindi mo gusto, tapos tumahimik ka, baka i-assume ng person mo na okay lang. Kaya dapat na pag-uusapan or na-express ko. Ano yan? You're trying to manifest sana na i-move forward tong relationship na to. But I feel umpisa pa lang may mga trust issues at marami ng doubts kung mag-move forward tong connection na to. Part of it, yes. Kasi alam mo yun, kung una pa lang is hindi ka na naman ganun ka-committed na ayusin to or una pa lang ramdam mo na may red flags. Alam mo na din yung outcome. But for some, may energy dito na parang na-manifest din kung ano yung mga blockages sa connection na to. Okay? Cancerian, I feel ready ka naman na ipaglaban tong connection na to. If gustong ipaglaban ng mga Cancerians ang connection na to at nag-iisip ng reconciliation na magkaroon ng maayos na reconnection. Okay? The Four of Swords, merong energy dito na prayers and manifestations na sana yung mga worries about this connection, especially yung mga situations and energy na nagdadala ng sadness and disappointment, mga lungkot, sana mabigyan na ng solution or matapos na. Okay? Cancerian, nakafocus sa ngayon sa iyong mga pentacles, pera, negosyo, promotion, achievements, and nag-aano ka na, no? Like, yung priority list mo ba, parang meron kang move up, meron kang binababa na mga priorities, like, I feel, no, right now, tinitignan, ano ba talaga yung mahalaga sa'yo? Trabaho, career, love life ba, anak, pamilya, like, pag-aaral. So, parang naglalagay ka, lagay natin sa number 1 yung career, gawin natin pangatlo yung love life. Okay, so parang naglalagay ka, ano ba talaga yung number 1 priority mo for 2025? Saan mo ba ilalagay yung attention and energy mo right now? Saan mo ba ibubuhos yung pagmamahal at attention mo this 2025? Okay? But right now, I feel nagkakaroon pa sa'yo ng confusion at namimili ka. Alin ba talaga dito yung priority mo? Okay? So, your person, meron na namang flying pig dito. And alam naman natin, there's no such thing as flying pig. So, there's an energy of your person na meron siyang maaring naipangako or nag-apologize na siya, but there's a disappointment kasi parang hindi pala totoo. Okay? Illusion. Nabentahan na naman ng illusion ang feminine. Okay. Yeah. May mga, sabihin natin, unhealthy habits yung masculine, but ang nagustuhan ko lang naman sa energy ng masculine, sinusubukan naman niyang itama.
alisin yung mga addictions, alisin yung mga hindi magandang ugali, tanggalin yung ego. Kasi nakikita naman ng masculine na ikaw yung empress, ikaw yung long-term partner para sa kanya. So, nagtatry siyang baguhin at ayusin yung sarili niya. But the challenge is, yung commitment, the desire to change is there, but nagkakasubukan kapag yung commitment na magpaparto tayo.